Hindi pwedeng hindi bumagsak yung Valdepuente Bridge. Dahil pagka ganyan yung dadaan, siguradong babagsak. Dahil 38 toneladas lang yung kaya ng Valdepuente Bridge. Ayan, makikita mo. Sige, paandarin mo na. Ayan, apat doon. Hindi lang yan ang dumadaan ng mga truck. Kaya tayo, may CCTV na tayo buhat sa Cebu. Meron tayong CCTV sa lahat ng mga karsada ng Cabanatuan. At maglalagay na raw si Mayora ng weighing scale sa Cabanatuan. Eri po yung Bangad po, sa Bangad Crossing. makikita ho nyo pagkagabi, hindi ho nadadayayan dahil yung CCTV ho na yan ay may plate recognition. Ang hirap naman, itong ating godly man na pinagpe-pray over, wag na sanang maging honest na sana siya. No? Sinagot ako ng COA eh. Ang sabi ng COA, ulitin mo nga yung sa COA, accountability, para makita ni Mayor Benji. Accountability. Mahina ang pagpapatupad ng accountability. May datos pong pinalabas ang COA tungkol sa Region 3. Kaya ito pong datos na to quarry revenue. Ayan po yung datos 2022-2023. Luba pong katakataka doon sa aming rehiyon. Ang Pampanga, Zambales, Tarlac, Bataan, Aurora, Bulacan. Ako po yung tiga Nueva Ecija. Pinakamalaki po ang aming land area. Pinakamalaki po ang aming quarry site. Ang deklarasyon po na kinikita lang ng aming lalawigan ay napakaliit. Out of the 7 provinces of Region 3, kami po ang kulelat. Ano po kaya ang ginagawa ng COA? Kaya nga huro sa aking pananalita, madaling makita sa COA reports, kumisan ang bilyong-bilyong unliquidated cash advances at questionabling paggastos. Ngunit madalas mahina ang pagpapatupad ng accountability. Kitang-kita na ho rin. Paano hong nangyari yun? Ay buhay talaga. Hirap. Medyo mababa nga po yan, Your Honors. We will papatignan po namin yan sa aming, I think, ang lalawigan po ang may jurisdiction. So, papatignan po namin sa auditor po namin sa probinsya ng Nueva Ecija kung bakit po ganyan po ang kababa lang. Hirap po ng buhay talaga. Maraming salamat. Pakita mo yung pinakikita ko. Yung ayan. Noong may COVID, ang kinikita lang sa quarry, 400,000 ng Nueva Ecija. Samantalang ang Pampanga, 495 million. Yung Aurora na pinakamaliit, mas malaki pa ang kinikita, samantalang napakaraming quarry site. At noong 2023, ang kinita ay 1,034,000. Sumulat sa akin ng COA, yung 2024, ang kinita lang ng lalawigan ng Nueva Ecija ay 250,000. Lumiit pa. Hindi isang pala yun doon sa 205 quarry na binigyan ng illegal na environmental compliance certificate ng ating gobernador at naging gobernadora. Hindi naman magising tayo. Ipagdadasal pa ba natin yan? Dyan sa ganyan tinalo ni Manong, yung pare, Manong Ed Palillo. Yung isang gobernador ng Pampanga. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan. Ayun Sipin mo,
2023, hindi pa, sabi ko nga, hindi pa pumapasok, ninanakaw mo na. Walang accountability. Hindi isang karamatilya yan, Arnold. Isang pala yan. Bawat 205 quarry. Isang pala lang isang araw yan. Kinuwenta ko po, 3 piso isang araw ang kita nung isang quarry site. Arnold, ano masasabi mo ba? Pag bumili ka ng loam soil attorney, 50 na yung malit na sako Edi 3 piso lang ba ito nakukuha? Yun yung lumalabas. Kung 250,000 po sa isang taon, di i-divide natin yun sa 12 buwan. Yun po ay lalabas na 20 mil mahigit. I-divide po natin sa 30 days. Lalabas na 101 pesos. I-divide po natin sa 205 na quarry site. Lalabas po 3 piso po at 38 centavos a day ang revenue. Wala pala silang kinikita, ano? Po, dapat po siguro isa rin yung mga quarry site na yan. At hindi naman po nagdadala pala ng kita sa probinsya. Yon ang dahilan kung bakit nga malungkot ako. Nung ang kapasidad ng isang, assuming hindi mandaya yung public works at saka yung kontratista, ang 41 tons Attorney Villar at saka Mayor Benji, 41 tons lang ang kaya nung disenyo ng sinisimento nating kalye. At bawat tulay, 38 tons lang. So, ang tanong ko, ewan ko kung nakita nila kay Vince Dizon. Ang tanong ko kay Vince Dizon ay isang bagay. Habang ang teknolohiya ay nag-a-advance, wala nang yung 38 tons, yung 40 tons, wala nang ganun. Dahil ang truck lang ng simento, bulk cement, 80 toneladas na yon. Yung wag na natin pag-usapan ng quarry nila, ha? Yung pagkakasuspindi kay Governor. Yung Valdepuente Bridge na yan, yung lahat ng mga yung dinadaanan ng buhat sa Gabaldon, Laor, papunta sa Santa Rosa, sa Tanawan. Lahat na yan. 41 toneladas lang. Pero pagkagabi, alam na alam ni Mayor Benji yan. Alam na alam ko yan dahil nung kumakampanya ako, nakikita ko yung laki nung humihila. 120 toneladas yung nanggagaling sa Gabaldon. Ganun ka bigat yung humihila. Pinakita nga natin yung isa nga nasira Mayor Benji, wag na natin sabihin yung quarry. Nasira po yung isang napakalaking transformer na dumaan po sa Vergara Highway. Yun po ay baka 150 toneladas po yun Pagka pinakita ko sa inyo asan ba? Ayan po, pakita mo yung truck. Ayan po yung truck, Ayan po yung transformer. Nasira sa Isabela. Idinaan po sa Cesar Vergara Highway. Ayan po si Secretary Dizon. Pinakita ko sa kanya yan. Nung pakita ko sa kanya yan, nanlumos Ilan ho yung humihila? 10. Meron pang
para wag tumikwas, meron pang, ano yon? May Counterweight po. counterweight. Ilan tonelada yung counterweight nung tractor? Nung truck? Ilan yung axle nung trailer? Doon sa una, ilan? Dito po sa may motor vehicle, may 3 po na visible. Dun po sa trailer, pwede po bang pakiplay para po namin? Dahan-dahan lang, pakiplay. 8. Apat. 4. 4 sa harap. Sige, play mo ng konti. Lamag pa. Putol. Play mo yung likod. Bagal. 4 yata. 4 ang tanda ko eh. Bali, 4 po yan. 4 sa harap, 4 sa likod. Para po equal yung distribution ng weight na nakalagay po dun sa pinakagitna. Ngayon, hindi pwedeng hindi bumagsak yung Valdepuente Bridge. Dahil pagka ganyan yung dadaan, siguradong babagsak. Dahil 38 toneladas lang yung kaya ng Valdepuente Bridge. Meron tayong overweight law. Kaya sabi ko kay Secretary, meron pong implementing rules and regulation, meron pong galing po kayo sa DOTR, kayo po ay alam na alam po nyo yung LTO, dapat ho, ganyan, dapat ho, hindi na pwede yung 50 toneladas yung weighing scale. Dapat ho, 200 tonelada yung weighing scale para hindi masira ng magagaling na driver ng truck yung weighing scale. Kasi pag ang weighing scale mo, 50 toneladas o 100 tonelada, pag biniglaan mo ng preno, Mayor Benji, sigurado, sira yung scale. Tapos, meron dapat na plate recognition. Hindi tao lang ang nagmaman. Para kitang-kita kaagad na eto yung plate recognition. Pagkatapos, yung dumadaan na truck na ilalagay ron, kitang-kita. Ang haba dapat ay 20 metro o 66 na pie. Tapos, paano mangyayari doon sa atin? So, pati ho yung ating public works should also, sila dapat talaga magbago ng disenyo sa mga tulay. Pag pinagawa yung Valdepuente Bridge, ayan, makikita mo. Sige, paandarin mo na. Ayan, 4 doon. 4 doon. Hindi lang yan ang dumadaan ng mga truck. Kaya tayo, may CCTV na tayo buhat sa Kabo. Meron tayong CCTV sa lahat ng mga karsada ng Cabanatuan. At maglalagay na raw si Mayora ng weighing scale sa Cabanatuan. Eri po yung Bangad po, sa Bangad Crossing. makikita ho nyo pagkagabi, hindi ho nadadayayan dahil yung CCTV ho na yan ay may plate recognition. September 26 lang ho yan, no? Kagabi lang ho. Kagabi ba lang ba yan? Oh, kita mo nga yung mga truck na dumadaan, no? Hindi truck lang ng bato. Truck ng mga bigas, truck ng lahat ng uri ng dumadaan na sa Region 2. So, pagkatapos sasabihin nila, marupok yung gawa ng kontraktor.
kung dadayain. Pero kung hindi nagdaya, yung contractor, hindi pa rin kakayanin, Arnold, di ba? Opo, hindi po talaga kakayanin dahil yun nga pong kapasidad ng ating mga structure na ginagawa, limited lang din po sa ganung capacity. Nakalagay naman po doon sa mga pagpapanik tayo ng tulay, nakalagay doon kung ilan talaga lang yung maximum limit na pwede mong dumaan doon. Pagka nagsobra doon, sigurado magkakaroon ng diferensya. Tsaka, kung mapapansin natin yung mga dumadaan dito sa may Kaliwambangan, sa may Valdepuente, talagang hindi naman natin sabihin na puro taga Nueva Ecija yung mga dumadaan na yun dahil sabi nga ni Kong Jay, hanggang Biskaya, hanggang Region 2 Galing taas. nakakarating yung mga dumadaan doon. At pag yun talaga ang nasira, mawawalan na ng mga dadaanan, yung mga produkto na manggagaling Manila papunta sa Region 2 at yung mula naman doon sa product na galing sa Region 2 papunta ng Manila, ma-pay-per-issue din. Kaya dapat talaga i-ano natin sundin natin kung ano yung talagang i-regulate natin kung ano talaga yung maximum gross vehicle weight capacity ng ating mga infrastructure na ginagawa.